Panawagan ng Department of Energy sa publiko, seryosohin ang pagtitipid ng kuryente. Walang inaasang brownout kahit naka-yellow alert ang Luzon Grid, pero posible raw tumaas ang presyo ng kuryente. May report si Lay Alves. Apat na magkakasunod na araw nang nag-yellow alert ang reserba ng kuryente sa Luzon Grid. Sa kabila nito, tiniyak ng Department of Energy kasama ang ibang industry players na walang inaasahang brownouts. Wala po tayong nakikitang power interruption base sa supply. Kahit may yellow alert. Nag-shutdown ang Macban Power Plant Unit 7 dulot ng turbine oil leak. Nadagdag ito sa 5 iba pang naka-forced outage. 3 pa rin ang naka-scheduled maintenance shutdown. Gumagana na ang Masinloc Unit 2 pero derated o di pa tumatakbo sa maximum capacity gaya ng 3 iba pang planta. We have to really come up with newer plants because most of our plants are aging already. Wala mang inaasahang brownout, tumataas naman ang presyo ng kuryente sa wholesale electricity spot market tuwing may yellow alert. Ngayon, nagkakaroon tayo ng yellow alert, yung natural tendency ng market is to increase in prices. However, meron po tayong mechanism sa market para hindi naman unreasonably high yung prices natin. Noong Marso, kung kailan nagkaroon ng 2 yellow alert, pumalo sa 5 pesos per kilowatt hour ang average price ng kuryente sa WESM. Piso ang itinaas mula Pebrero dahil din daw ito sa pangkalahatang pagtaas ng demand sa kuryente. 10 to 15% ng kuryente ng Meralco ay kinukuha sa WESM, kaya panawagan ng DOE sa publiko, seryosohin ng energy efficiency o masinop at matipid na paggamit ng kuryente. Naglabas ang DOE ng dagdag tips sa pagpili at paggamit ng appliances na makikita sa kanilang website at social media accounts. Pinalalawak din ng Meralco ang kanilang interruptible load program kung saan ang malalaking power consumers gaya ng shopping malls kung kakailanganin gagamit muna ng generator sets sa halip na kumuha ng kuryente sa grid. Itong nagdaang mga araw, meron tayong mahigit 500 megawatts na total deloading capacity mula sa mahigit 150 kumpanya. Lay Alves, GMA News.